Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Kababayan dito man sa Pilipinas o nasa abroad, ang ating mga OFW, sana'y wala kayong mga problema, but I'm sure gustong-gusto nyong malaman ang mga karapatan at mga nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya naman nandito po ang inyong abogado de Campanilla, ang abogada natin na si Attorney PG, at ako ang inyong Mare ng Bayan, Mariao, para magbigay ng mga payong legal para sa inyo. Siya pala, hindi ako. Eto na, Attorney PG Gala. Hi, good evening. Good evening sa mga OFWs. Siguro nakauwi na kayo sa inyong mga trabaho kung kayo may umuwi para sa Pasko. Oo naman. Ang daming ganyan. Oo nga. Kasi no place like home. Lalo na pag Pasko. Correct. Pero ang mahal raw ng ticket. December, peak season talaga yan. Ang dami kong mga kakilalang hindi na nag-decide ng hindi na umuwi. Dahil sa sobrang mahal. At kunyari, baka usually before or after. Baka ngayon, dito ngayon sila, yung mga ibang OFWs. Oo nga, ang kinuha nandito nilang- pa. Oo, yung ibang leave kasi mas mura ang ticket na. Correct. Pero pagka sabi nila maagap ka, mabilis kang mag-book, eh baka nakakakuha ka pa ng mura. Oh, alam mo, pero ngayon meron akong mga kilala na may mga visa. Ito, hindi ko alam kung ano sa US. Ayaw umuwi. Or bakit? Natatakot na baka mamaya pag hindi na sila makabalik. Nako, speaking of that, diba? speaking of those kinds of things, nako, mga kababayan natin, importante po talaga, yung mga OFWs natin, lalong-lalo na yung ating mga seafarers na nagkaroon ng problema dyan sa cruise lines dahil pinababa sila dahil di umano na sila ay nag-open ng mga app ng pornography, child pornography. Sa totoo lang, ito lang ang saganang akin dyan, attorney. Wala ka naman laban dun, bahay nila yun . 'Di ba? Sa Amerika, kanila yung bahay nila yun. So pag sinala may ginawa kang something at hindi ka na welcome doon, paano na yun? Well, hindi ako makapag-comment kasi wala man akong masyadong alam kung ano ba ang basis nila for doing that. But there is always a limit to how you will enforce your laws, Kung nari, if it's going to be violative of human rights, which is universal. Hindi na. Pero ang problema doon, attorney, ang nangyari, blacklist na sila. Yun na nga. We cannot, hindi naman natin maiaalis na karapatan ng isang estado, ng isang bansa, to determine on who has the right to enter their shores, di ba? But always, in international law naman, you have to follow rin naman the basic principles of human rights na nakakabit sa mga tao, di ba? And one of those is due process. One of those is yung one cannot, and this is also in the Universal Declaration of Human Rights, na the US is a signatory, na one will not be deprived of life, liberty, or property without due process of law and equal protection. And so, yes, they can do that, but they have to also be mindful of that principle. Oh, well, sabi ko nga, kaya nga ang advice ko sa ating mga seafarers, dahil tayo ay advocate ng mga OFWs, na kailangan kung ano na lang yung patakaran ng bansa ay sundin natin as much as possible. Dahil Yes. nasa bahay kanila, kumbaga ganito lang yan . Kung ako'y nakikibahay, ako'y nakikisama, kung anong rules and regulations nung bahay na yun, ay sundin ko na lang kaysa naman magkamali pa ako. Yes, no. Unfortunately, marami pong nawalan ng trabaho. I think there were more than 100 more seafarers na talagang hindi na nakabalik ng Amerika. Yeah, but to follow one's rules also, there has to be some sort of advice or notice, diba? Yung parang, or some rules are prospective in nature and not retroactive, diba? So parang, let's say, kung prospective in nature, ibig sabihin nun, kung ngayon mo ginawa yung you will apply it from this day onwards. Hindi mo pwedeng ibalik yan sa nakaraan na parang nung time na yon, nung time, that's a bill of attainder bawal na yon. A bill of attainder for those who is one that criminalizes an act that was done in the past that was not a crime, tapos biglang ngayon crime. Paano nga naman natin maaayos yun? Sila nga mismo ngayon nagkakaproblema. Yeah, I mean, so I don't wanna make any dahil we have no visibility, Correct. complete visibility on the
facts At saka hindi surrounding natin alam. Wala tayong alam. Ang sinasabi ko lang, of course, there will always be the Department of Foreign Affairs to really help them. Sa paalam sa DMW ating would also help them. Ang diba? ating magagawa na lang is that we will protect our own. So parang kung merong ganyan nangyari, sana ang ating bansa rin naman ay matulungan ng ating mga kababayan. Pero imagine sa ganung klaseng pagkakataon, talagang batas pa rin yung umiiral. Yung mga, may batas dito, may batas dito. Lahat batas. Mula nung pinanganak ka hanggang sa mamamatay ka na lang, may batas pa rin. Kasi isa yun sa mga principles na Diba? dapat malaman natin. Laws are territorial in nature. So, ang batas ng ating bansa, it only applies to our territory. Yes, that's true. Well, anyway, kanya-kanya nga tayong mga rules and regulations sa kanilang bahay. Parang tayo, meron tayong regulation sa bahay ko. Ikaw, meron ka rin. Diba? Ganun diba? talaga. It doesn't apply to yours. Yes, that's true. Anyway, eto na, para sa ating mga OFWs, kung kayo po may mga problema naman sa ating mga kababayan dito o gusto nyo magtanong, pwede kayo sa Facebook account ng TVUP at mag-PM kayo doon. Sa mga nandito, attorney? Sa mga nandito, actually, padala na kung may Viber sila or anything. Pwede. Internet. So, Correct. sa mga, meron dyan, ang Globe number namin po ay 0954-3100331 at sa aming Smart, it's 0961-7708-807. There you have it. Okay. Eto na. Meron tayong unang texter na nag-text sa atin galing Bulacan. Siya ay 37 years old, si Leo. May mag-asawa pong bumili ng lupa sa uncle ko, ilang buwan na ang nakalilipas. Hindi ko lang sure kung nabayaran na sa BIR ang sales tax. Okay, ngayon, gusto raw ng buyer na isang spouse lang. Parang nabasa na namin to, friend. Na ano na namin to, parang Pwede po bang palitan? okay, palitan na lang natin. Oo, nabasa na natin yan. Nasagot na rin natin. Pero yung tanong na yun is at kung pwede raw ba, sabi ko na, I think ang sagot natin nun is, it doesn't make sense eh. Oo. It doesn't make sense sa bakit, kahit sa isa o sa, it's still your property eh. Yes. Doesn't Okay. make Anyway, sense. nasagot na natin yan. Ito naman, si Denise, siya ay 31 years old ng Quezon City. Ano daw? Nabasa na rin to. Okay, isa pa. Okay, si Alex, 29. Parang kulang sa tulog yung mga... Parang ang Tokyo, Japan silang lahat, ha, mga friends. Nagbabakasyon Ano ba? pa. Si Diba? Alex, siya ay 29 years old ng Pasig. A debt collector went straight to my office without calling or emailing me first. And now, my manager knows that I have debt. They also want to, Went to where? they also went, They also went to my house and contacted my landlady. I have no idea how they got her number. I feel harassed and exposed. Is this considered legal or is it harassment? I'd like to seek your advice. Ay, parang last time na sinagot natin tungkol sa credit card. Oo nga eh. Actually, pwede to. Actually, ngayon, since he disclosed your debt to someone who has no business in knowing your debt, no? Correct. That's also one of the things. Actually, pwede kang mag-ano dyan for data privacy, di ba? Dahil bakit mo naman nila sinasabi? Sino naman ang idedemanda mo dyan? Mga debt collector yung mga yan. O di sila, dahil they have the one who holds your data, the duty to keep it and to keep it confidential. So, paano ko, alam mo, madalas ito lang, attorney, pag saang kumpanya ka, ay hindi ho, mga collection agent lang kami. Anong kumpanya? Ay, hindi ho pero may utang kayo Hindi nila sinasabi, hindi Pero nila kasi disclose. I'm sure itong empleyado na to, alam niya kung kanino siya may utang. Yes. So yun ba yung idedemanda niya? Aside from 'di ba yung sinagutan natin, I think nung isang araw rin 'di ba yung mercenary collecting tactics. Yes. But aside from that, 'di ba? Aside from that is that if there is any disclosure of your private details which should not be disclosed to any other person, then that is that is a violation of your privacy, data privacy. Ano yun? Data privacy. So how do you treat that? You sue the bank, you sue the lending agent. Yes, you sue everyone. Oo. That they are giving your data to those who have no business in knowing. Okay. Yeah. And kasama na yung harassment doon, kasama na yung kasama na 'yon, 'di ba? Is that a criminal offense? O to a breach of data privacy
privacy, yes. It can be fine or it can be, if it's massive, then it's a criminal. So, kanino mo siya ifa-file? Kasi nga naman, for example lang yung bangko, ang dami nilang branches, saan ako magfa-file? Meron di ba yung Data Privacy Commission? So, Yes. DPC ang tawag doon. So, they handle these things. Okay. So, specific pala doon. Oo, kasi so, ano meron- yun? Paano magiging criminal case yun? They will recommend filing of charges. They will be the one to determine. Under saan yan? Data privacy na yan? DICT or NBI? Saan ba yan? Hindi ko alam. Pakicheck nga please. Under yung saan yung Data Privacy Commission. Data Privacy Commission. Ayan. Kanino yun? Office of the Private, yeah, dito. Kanino yung Data Ayan. Privacy Commission? Yeah, National Privacy Commission. Yeah. Yan. Okay. So, Yan. Kasi Okay. Data Privacy Commissioner, alam ko dati I don't know kung siya pa rin, si Ramon Liboro ang head niyan. really? Dati. I don't know hanggang ngayon. Oh, pero ano yun? Data Privacy Commission. Meron na tayong national, talaga? National Privacy Commission. Yeah. And may head na siya. May head yan. Umaandar na yan. Okay. In fact, ako nagtuturo Okay, ako. About Us. Oh, yan. National Privacy Commission pala. Kasi it's under the Data Privacy Act of 2012. So, nagtayo na yan ng National Privacy Commission. And if there is any violation of the Data Privacy Act of 2012, you can go to the National Privacy Commission and file a complaint. Okay, it is a Diba, body responsible for enforcing the Data Privacy Act. Which includes policy auditing and handling complaints. When you say that, meron ding execution. Usually they will handle complaint, and if they can handle fines, I think, and they have quasi judicial functions. Pero wala yung talagang huli, etc. Actually, Police siguro yun. if not, then they can recommend filing of Okay. charges. Sige, okay. Next, meron tayong another texter, I caller. May enforcement sila, I know. Really? O sige. Si Lynn ng Payatas ng Quezon City. Lynn, magandang gabi. Hello po, good Yes, evening Lynn. po. Naririnig mo kami, Lynn? Yes po. Okay. Good. Ay, malinaw. Ano ang iyong problema, Lynn? Ganito po kasi may nagkaso po kasi sa akin. Minura ko po kasi siya, tapos sinabihan na malandi. Yun po. Ano po? Okay. Minura niyo siya sa Ka-chat lang po. sa chat. Okay. Okay. So ano yun? Kayong dalawa or it's a thread? May group? May grupo ba GC yan? siya, GC? Ay, wala po kaming dalawa lang po. Silang nakiusap. dalawa okay. lang. Okay. Bakit mo siya minura? May post po kasi ng asawa ko na kayong babae kasi ex po yun dati. Tapos, nag-chat po sa asawa ko dati, sinabihan ko na po siya na mag-chat. Pero po nito lang huli, nung December, nahuli ko po ulit sila nag-chat. Kaya namura ko po talaga. Dala lang ko ng damdamin ko. Anong kinaso niya sa'yo? Ay, wala pa po siyang kasi nag-iusap pa lang po kami sa barangay. Okay. Bakit magkabarangay kayo? Opo. Ay, kapitbahay niya, friend. Oo nga eh. Oo, kapitbahay niya. Tapos, dating ex ng Asawa niya. mo. Tama? Opo, ex po na asawa ko. Ay, syempre may konting selos at galit. Oo nga. Silang dalawa Yes lang po. naman ang nagchat-chat. Saka sinabihan na niya, huwag siya magchat-chat. Ang kulit-kulit. Oo nga. Aba, Opo. dumating na sa sukdulan si Lynn. Oo nga. Yes po. Sorry, Lynn, hindi kita pinagtatawanan. Pinagtatawanan ko yung, grabe naman talaga, di ba? Oo, tsaka parang meron ka ba prueba ng kanilang chat? Oo nga. Po? May Meron- prueba ka ba daw ng kanilang chat? Meron po. Pero wala naman po yung hindi. Nag-uusap lang po sila. Pero alam po nila parehas na hindi po silang pwede mag-chat kasi magagalit ako. Kasi po, deleted combo po kasi. Deleted combo. Ang galing mo naman at deleted combo na nakuha mo pa. Hindi, wala naman daw siya Opo. kasing nakita. Pero may deleted convo. Opo. So So, hindi mo- dati po kasi natid ng asawa ko yung babae na tinago po nila. Tapos nahuli ko lang din po. Kaya galit po talaga ako din sa babae. Tapos nito lang po, nahuli ko po okay. sila ulit mo nag-chat. Okay. So, kasal kayo ng asawa mo?
Ngayon po, hindi po. Pero may anak po kami isa. Ay, hindi sila kasal. Okay. Well, it doesn't matter. So, kasi ang kaso is yung mura, no? Oo, kaso yung- But it's a private conversation, no? Kayong dalawa lang naman nag-uusap noon. Wala naman nakakarinig, di ba? Wala naman po. So, At ano saka, yung... oo. Kaya tatanong ko, anong kaso sa'yo? Oo nga. Anong kaso sa'yo? Hindi ko nga po alam eh. Yun lang po ang katakot sa akin na ipapakulong okay, po na lang, ako. Lynn, ano? Kasi kung ako ang barangay captain o yung lupon, di ba, dyan sa barangay, ay itatry ko kayong magkaayusan. At kung talagang ayaw na makipag-ayos, hindi ko alam kung ano ikakaso sa'yo. Kaya nga, sabi mo, ano kung ikakaso nyo sa akin? Kaming dalawa lang po ang nag-uusap. At saka kung isang beses lang naman yung usapan na yan, Oo. at saka kung ako rin naman, kahit anong kaso niya sa'yo, kung ilalahad mo kung anong nangyari, parang... Baka maintindihan nung kapitan. I know. Sasabihin nung kapitan, ay, ako rin. May kapitana, may ganun din. Oh, Galit ng bugso ng damdamin yun attorney. I hope that not everything, Lynn, has to end up in court. Correct. Not everything has to end up in court. And this sentiment is not just ako, but I mean most of Hindi, them. ano ang sinasabi lang ni attorney, hindi ano yan, bugso ng damdamin mo yan. Hindi ko maintindihan kung anong pwede ikaso sa'yo kung ako siguro kung gano'n, dami nang nagkaso na rin sa akin kung ako'y nung nagalit at ako'y nakapagmura, no? Okay, ang tanong ko, attorney, ano lang ang pwedeng kasuhan? Kunwari, nag-group chat, ayan ang wag mong gagawin, ha? Tapos may nakaibang na May nakarinig na ibang siyempre, tao. Slander yun. Yan. Libel yun, di ba? Pagka kunwari naman, nasa group chat kayo, pagkatapos doon mo siya minura at maraming tao doon sa group chat. Yan, Depende. bawal yan. Okay, ito kasi, kunyari kung ang sabi mo lang ay napagmura ka at nasabi mong malandi siya. Pero kunyari, Opo. ang sinabi mo ay, kung hindi mo titigan ang asawa ko, papatayin kita. Threat yun. Wag mo gagawin yun. Gawin yun. Okay. Or kung hindi mo gagawin yan, pagkakalat ko sa lahat na ganito, threat rin yun. Wag mong gagawin yun. Pero pag sinabi mong malandi ka, ganun. Ganun lang yun. Yun lang yun. Walang kaso. Salamat. Paano kung sinabi niyang beep? Ganon. Ay, kung ikaw'y namura rin, sabi mo, pareho lang tayo nagmurahan. It's a tie. It's a tie. Opo, minora rin po ako. Yun naman pala yun So, naman. pareho kayo. Pero teka muna, ba't ka ba selos ng selos? Pero ang tapang rin na babae. Hindi, ang tanong ko, bakit siya nagseselos? Talaga bang may dapat pagselosan? Baka namang guni-guni mo lang, Hindi, friend. pero maniwala ka sa women's intuition. Maniniwala tayo sa goodness. Sige. Okay. Hindi nga, totoo. Baka naman, akala mo lang yun. Pero alam mo, okay, tama yan. Until, kung ganyan lang naman, kayo pa rin ba ng iyong partner? Opo, nag-usap naman po kami. Anong sabi niya? Oo nga. Ano po, chinachat na lang daw po. Yun po. Humingi naman siya ng tawad sa'yo. Kasi kahit na inosente yan. Correct. Kung alam naman niya alam niyang makakasama sa iyong damdamin, Oo. kailangan pa rin siyang humingi ng... So, ganun ba? Inaamo-amo ka ba? Nagagalit ba sa'yo? Anong ginawa sa'yo? Ay, hindi naman po kami nag-away tungkol doon. Nagsulat po sa akin. Kasi alam niya naman po yun. May anak naman kayo. Okay, So, sige. okay naman sila. Ano naman, siguro nurture the relationship, kayong dalawa. Oo. Minsan, ano lang yan Minsan, Oo, nadadala sa lang dami ng... ng mga asikasuhin ng mga prosecutor saka ng korte. Yung gantong klase, usually, hindi naman nila... Yan. Diba? I-prove mo na ikaw ang karapat dapat. Sayang ang oras ng Estado at ng gobyerno Oo. at ng resources. Totoo. Kung mga gantong bagay ay lalawigin pa nila. Kaya pinag-aayos yan. pag-aayos kayo sa gusto niyo. Oo, totoo yan. Okay? So, Okay. good luck sa'yo, ha? Okay. Basta wag masyadong ha? Pero wag yun ang palalain. Yung bugso ng Hanggang dyan na lang. Hanggang dyan na lang. Oo. Kasi kung hanggang dyan na lang, okay pa kayo. Pero yun na ngayon, I'm giving you advice. Kung ganun lang, pero no threats na yung may gagawin ka. Wag magsasalita ng ganyan, kundi madedemanda ka talaga, ha? Na kunyari, pagkakalat ko or sasabihin ko sa mga magulang mo. Ayan. Yun, medyo iba na yung ganun. Ibang usapan yun. Usapan na yun. Okay? Opo. Alright. Sige. Thank you, Lynn. Yun po, magandang gabi po. Okay. Okay. Maganda kaya gabi niya? Hindi ko alam. Ano naman sabi nga ng nanay ko Ang gwapo naman itong asawa niya siguro. Oo nga, di ba? Sabi ng nanay ko huwag kang mag-aasawa ng masyadong gwapo. Ay, may ganon? O, kasi Bakit? ang matutuwa lang ang kapitbahay mo. O, di ba? Yung kay Lynn. Hindi nga. Oh. Talaga?
Talaga? Oo, sabi niya. Walang iya yung kapitbahay ko. Matalino ang nanay ko. Sige. Or di. Nakakatuwa Oo, naman mga yan. ganyan. Sige, sige. O, ito naman, si Mara ng Caloocan City. Ang tanong niya, siya ay 30 years old pala, ha? Lumipat kami sa bagong bahay. Ito na naman. Oo nga. May kapitbahay na naman. Oh. At medyo delikado ang lugar. May mga, barbed wire kami sa gate para sa proteksyon. Gusto ko lang pong itanong kung legal gamitin ang airsoft gun Natawa ako. bilang self-defense kung may mga magnanakaw or attacker na papasok sa bahay. Uy, magandang tanong yan. Airsoft. Hindi lang yung airsoft. Kumbaga, pinasok yung bahay mo. Okay. Pinasok yung bahay mo na alam mo talagang may intention dahil pinasok nga di ba? I'm not even referring to airsoft, ha. Ito siguro airsoft pag-usapan natin. Yeah, pero I'm referring to a real gun, if ever, ha. Okay, sige. Let's go first to airsoft. Ang sabi niya dito, gamit ang airsoft gun bilang self-defense. Kasi medyo masakit din yun, ha. Sakit yun, pero hindi nakakamatay. Hindi nakakamatay. Makakabugbog ng Depende ano. kung maganda ka mag-aim ko sa mata. Siyempre, makakabulag. Oo, talaga. Oo. So, anyway, kung okay lang daw ba na gamitin yung airsoft gun bilang self-defense? Okay. First, we have to determine ano ba ang self-defense. Oo. Okay. Ano ba ang self-defense? Ang self-defense is yung Pagtatanggol sa sarili. pagkatanggol mo sa sarili and it absolves you of criminal liability if you harmed another. Okay. Kasi self-defense pinagtanggol mo lang ang sarili mo. Ang self-defense is when you are trying to defend your life. Yes. Property. And it includes property. It includes property. Now, what are the elements na will qualify it na valid self-defense? Na wala kang kasalanan kasi ginawa mo yon. Una, unlawful aggression. Nung kabila, yung sinaktan mo. Unlawful aggression, yung Siya yung sumusugod. at unlawful. O definitely merong intruder. So unlawful aggression yan. okay. I think ang pangalawa is reasonable means. Diyan papasok yung airsoft gun. Okay. Kasi even though unlawful aggression, pero kung ang means mo naman to defend yourself is hindi commensurate o mas sobrang malala naman doon sa threat posed upon you, then baka hindi yan self-defense. Wait a minute, kaping mainit. Siya na nga ang pumasok. Pagkatapos, paano pa kung totoong gun yun? So, for example, kung airsoft gun, pasok yan sa reasonable means kasi hindi nakakamatay ang airsoft gun pero yung totoong gun, what if you really have a real gun to defend yourself? That's why, honestly, pasensya na po, ha? Ang real gun, pag to defend yourself, first, ang advice ko although don't take it, but tapusin ko muna. Yung third is no provocation on your part. Okay, sige. So no provocation on your part. So those are the three elements na kailangan lahat yan nandoon. So unlawful aggression, reasonable means, and no provocation. So in this case, pasok yan. Kasi airsoft gun, kung merong intruder, kung binaril mo siya ng airsoft gun at tinamaan sa legs or sa at natigil, o hindi siya pwede magreklamong binaril mo siya ng airsoft gun. Diba? Well, unfortunately, an airsoft gun lang yan. Pag sabi, hindi pala tunay, dire-diretso. Oo. Di ba? Hindi. So, pag dire-diretso, then iba pa yon, di ba? So, kung talagang tuloy-tuloy kang Consistent, oo. then it will depend on the circumstances kung ano yung ginamit mo. So, pero ito, pag airsoft gun, I would think na it would be a valid for self-defense if there is a real intruder into your house and you use the airsoft gun. Mind you, na it's all case to case. Depende, di ba? But based on the facts here, oo. However, is an airsoft gun considered illegal possession of firearms? Hindi, kasi it's not real, di ba? But an airsoft gun, pag election ban is included. Bawal yun, yes. Included. Ang tanong ko ganito, look at our texter is a female. 30 years old. So lahat yun. What if ako na nga lang yung babae dito matatakot ako kung may lalaking pumasok sa akin and I am really going to use a real gun. So that will go into reasonable means. Kasi reasonable means yung they will take into consideration the entire situation, di ba? Babae ako. So, natatakot ako. A reasonable means is that kung babae ka, then you will use more than necessary kasi you have to compensate, di ba? Yes. For you being physically disadvantaged to your opponent. I have another question to that. Although, really,
hindi kasi porke babae, mahina. Oh. Okay. Pero hindi rin porke lalaki malakas. Exactly. So what if yung lalaki sa takot niya, may hawak siyang baril pero takot din siya, pero he has to really defend himself in terms of defending my property, or I do not know what the person is going to do to me. Hindi ko alam kung anong kaya niyang gawin sa akin. Ang reasonable is included dyan is warning. Ako, feeling ko lang So yung warning shot mo muna. hindi naman yung parang Ganun ba sino yun? ka. Tapos kung kunyari, usually, kung ano nangyayari dyan? Oh. Minsan mabilisan na lang yan, di ba? Hindi naman Kaya yung slow nga. motion, di ba? Ang hirap niyan, ang hirap. Oo. Mahirap talaga, kaya it will be depending on the actual circumstance, kung ano talaga yung nangyari. So, mind you, pag real gun, you have to have proper permits. Yes, may permit mga naman. proper Oo, dapat may permits. permits ka. So, we assume that if it's not an airsoft gun and you have a real gun in your home, that you have the proper licenses and permits. Kasi it's not just the license to own, but yung home yung usually, di ba, yung PTC, permit to carry, is not usually given to civilians. Di ba? Yes. Yung may bahay, License to carry lang. license to, pero yung LTO lang. license to Oo. own. License to own, rather. Oo. Which is usually, you have to indicate saan yan. Sa Usually bahay. Sa bahay lang yan. Totoo yan. So, yung... So, Oo. actually, kaya nga pwede yun. Kasi if you are given a permit for that gun, and then Oo. there is an intruder, and if you use it, and if it's reasonable, then it's going to be self-defense. Yan. Okay. Kasi, kung wala daw permit ang baril, pero nasa loob ng bahay, pwede ba yun? Ay, hindi. Alam ko, hindi pwede. Hindi pwede. Kasi I own a gun also. And I was also briefed with sa paghawak ng Oo. baril, sa Kaya kunyari, pag-own ng kahit baril. meron kang Oo. license to own, pero nasa kotse mo, tapos Bawal din yun eh. Bawal din yun. Kasi Oo. license to own, you have to indicate that saan mo ilalagay. Yung abode mo lang talaga bahay. Abode, Oo, abode. sa bahay. Pero yung pag gusto mong dalin siya, yun na yung license to carry. Although That's another permit eh. For example, but the thing is, let's say, kung if your gun is not licensed, does it go away with the self-defense? No, it's still self-defense, but you will have another charge. Ikaw, that you have a gun that's not licensed. Correct. Oh. Ay, nako, illegal firearms yun. Illegal Mas firearms. mataas ang So, no? maabsuelto ka nga sa kung physical injuries or Oo. attempted ganyan, but meron ka pang isang Illegal kaso. firearms is Illegal mataas ang Oo. ano. Nabaril mo, Kung- nahulog na, 5 beses mo pang binaril. That's not reasonable. Yes, oo. Pero, Too much. yun nga yung... Excessive yun eh. Kumbaga, reasonable means will have to, ano doon is, if you used excessive means, so excessive. Pero- so, kunyari kung nabaril mo na siya sa legs at bumaksak na siya, wag mo nang barilin sa ulo. Hindi, ang Tumawag tanong ko ka ng pulis. No. Ito lang ang sa akin ha. May mga tao, I'm not really defending them pero may mga taong sa sobrang nervyos niya, alam mo yun, o kaya nakikita naman natin to kasi siguro most probably hindi natin na ano, but there are cases that few people would be so afraid na kala niya hindi niya natamaan, dire-diretso lang siya ng dire-diretso. Okay lang. I mean, I'm just saying the truth ha, minsan ganun eh. Kaya hindi pwede ang civilian ng automatic. Oo, hindi nga. Kasi ako ang pwede lang sa civilian yung Kada kasa. Oo. So yung sinasabi mong sitwasyon, kumasa siya ulit eh. Oo. So hindi mo masasabing parang kininervyos siya na parang pagkasa, tapos kakasa siya ulit. May intent yun na that split second is different na from protecting, but intent to harm na yun eh. Kasi nung pagkasa, nakita niya, bumagsak na yan. Kasa. Okay, I have another question. Kaya hindi bawal ang civilian Hindi, ng automatic. ito lang po, Kasi ito lang pag po. ganyan, ang sinasabi mong defense sa ganyan, automatic yung Kasi pag ganyan, siyempre, isang ganun mo lang, 5 bala. Yes. lumabas. Hindi, pero ito lang ang tanong ko. Last na talaga to. Last na. For example, may pumasok sa bahay mo at 5 sila, 3 sila. Yung isa biglang lumabas, tumakbo, di ba? Nasa likod na siya. Ibig sabihin, ikaw lang ngayon ang humahabol sa kanya. Baliktad na yung sitwasyon eh. Pursuit mo na siya. And you wanted just to mahuli lang siya. And then you click the gun. When you click the gun, unfortunately, tumama somewhere out there, kahit isa lang siya. I mean, tumama sa ulo, tumama sa puso, namatay siya. That's not defense anymore. But then you just wanted to paralyze the person. No. But you don't, No. but dahil tumatakbo siya and you're not, Pag tumakbo na siya, then there is no longer any aggression on you eh. Kasi patak
tumakbo na siya against. Anong klase ba naman batas yan? Nakakatakot na pa. Alam Di mo, ba? Nakapasok na ng bahay mo. Di ba gusto mo siya talagang mahuli? Tapos ikaw pa ngayon ang may kasalanan. madaming kasong ganyan na parang kunyari, defense na sana, pero since sinabol mo at paalis na siya sa'yo, hindi na yung defense. Ikaw na ngayon ang agresor. Kasi umaalis na siya eh. Tumatakas na siya. Siguro, I think ha, but just so that you're just talking about something na baka property lang yung nahuli, walang ginawang masama sa loob ng pamilya. Pero other than kung may ginawa siya something sa loob ng bahay at may galit, example lang, nakapatay na siya, nakasaksak na siya, or something. So That's a different scenario. But technically talaga, it's very strict on that na parang it's defense. So parang it's defending yourself. Now, if that person has already stopped the aggression, kailangan all the time present yung tatlo. Aggression has stopped. They are already trying to escape. Then there is no longer any aggression. Okay, siguro let's... So parang pag ganon, Parang hindi pag ako may masyado escape matayada na. Kasi we prevent that civilians take the matters into... We are so against vigilante justice. Pag ganyan. Kaya But again, inside the house already. Mamang pulis, meron Mamang akong report pulis. dito si Maring Yao dahil medyo may Diba? criminal tendencies. Hindi, I mean, I'm just saying that when people entered your house and Yes, your premises, of course, you really wanted to protect Yes, oo. the people inside your house and you want them caught. Yes, but you cannot use ang pinag-uusapan is the use of the defense of self-defense. Okay. Pag self-defense, the three elements. Okay, sige. Pag wala na yung aggression, you cannot na use na. Kaya nga laging merong reasonable. That is of course, the law. Yes, No, hindi that's naman the natin law. pwedeng anuhin yung law. But circumstances may differ from each situation. Yung sinasabi Ayan, mo, sige. parang mitigating circumstance. Yes, yan. pwede yun, pwede But normally yun. naman hindi ka nakakasuhan sa mga ganon. Yes, all right. Anyway, maraming salamat po. Tayo po ay nagkukuro-kuro dahil alam nyo, magandang may alam sa batas. At alam din natin dapat kung hanggang saan lang Yes. ang ating mga karapatan. Yun ang magandang alamin, di ba? At dapat malaman, huwag natin gagalitin si Maring Yao. Huwag na akong gagalitin. Anyway, ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. And of course, I'd like to greet my Papa Jimmy, my Mama Training, and of course, Babe Mac Castro. Maraming salamat po. At ako po ang abogada de Campanilla, si Attorney PG. Okay, hanggang sa muli. Bye everyone! Bye!